Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, itago nyo na lang po ako sa pangalang Merla. May anak po at merong live-in partner. Nakilala ko po si June 6 years ago. Mabilis po ang naging pangyayari sa aming dalawa, Mama Colleen. Nabuntis niya ako that time, kaya po we decided po na magsama na sa iisang bubong. Mama Colleen, normal po ang naging pagbubuntis ko until lumabas yung anak ko at doon ko nadiskubre na may ASD ito. ASD or Autism Spectrum. Mama Colleen, 6 years po kaming live-in partner ni June. At sa loob ng 6 na taon na yon, hindi ko akalain na hanggang dito na lang kami. Kasi po last Thursday, I decided na umalis na kasama yung anak namin na merong ASD or Autism Spectrum. Alam ko hindi ito magiging madali para sa akin. Alam ko na magiging challenge for me ang maging single mom ng isang bata na merong special needs. Pero Mama Colleen, pakiramdam ko, ito ang tamang paraan para matuldukan na ang lahat ng paghihirap ko kay June. Ang pamilya po ni June, sa totoo lang po, well-off po ang pamilya niya. Samantalang ang pamilya ko ay mahirap lang. For 6 years, Mama Colleen, hindi po naging maganda ang buhay ko kay June. Dahil tiniis ko ang pagiging matapobre at pang-iinsulto niya sa akin. Hindi lang yon. Sobrang seloso ni June. Yung pagiging seloso niya, parang nasa level na po siya ng pagiging possessive. Yung tipong hindi po ako pwedeng makipag-mingle sa iba. Oh, no! Sa totoo lang, Mama Colleen, simula po nung naging kami, pinutol ko na po lahat ng connection ko sa mga kaibigan ko, kahit na pati pamilya ko. Oh, no! Nung pinutol ko po yun, nung wala na po akong connection with anyone for almost 2 years, naging okay naman po. Hindi ko pa rin gumawang umuwi at bumisita kahit may mga birthday. Although naging okay din naman yung pamilya ko, parang naging normal na sa kanila yon. At naging normal na rin ito sa akin, Mama Colleen. Sa 6 na taon, nasanay na ako sa ganitong setup. Hanggang ang pagiging seloso po niya ay naging sobra-sobra na. Ultimo tricycle driver, ultimo kapitbahay, hindi ko pwedeng kausapin. At ang pinakamahirap pa, sa kabila ng pag-iwas ko sa mga tao, pinagbibintangan niya ako na meron akong lalaki. Oh, no! Mama Colleen, I worked at home sa isang company based sa US. At the same time, nag-aalaga ako sa anak namin. Wala po kaming yaya. Ako po ang lahat ng gumagawa sa bahay. Naglalaba, nagluluto, lahat ng kilos niya kailangan i-follow up. Example, tasa na naiiwan sa labas, sigarilyo, lahat po. Hindi naman siya mapagsabihan ng simpleng baka pwedeng ikaw na ang magbaba ng tasa o baka pwedeng ikaw na yung magligpit ng kalat mo.
Kasi nga po, well-off siya. Masakla pa, hindi rin po siya tumutulong sa loob ng bahay. Noong mag-away kami last, dahil na naman po sa pagseselos, nag-decide ako na siya ang mamalengke, which is nagalit din naman siya. Pero kapag ako naman po yung lalabas sa bahay, mukhang Semana Santa ang mukha niya at kung ano-ano yung pinagsasabi niya. I am working from 10 p.m. to 6 a.m. 2 hours na tulog, gigising ng alas 8 ng umaga para ihatid yung anak sa therapy niya. Matutulog uli ng 2 p.m. to 5 p.m. para mag-prepare ng dinner. Halos Mama Colleen, wala akong tulog araw-araw. Tapos bigla na lang siyang magseselos at mamimintang. Ibibintang ang isang bagay na hindi ko naman ginagawa at malabo kong magawa. Ang worst pa, bukod sa pagiging seloso niya, pagiging possessive niya, may alcohol problem din po siya. Ang nangyayari po, kung hindi niya kaya ang problema, tinadaan niya sa inom at inuungkat lahat hanggang sa mag-aaway na kami, hanggang sa masasaktan niya na ako. Kaya nung uminom uli siya, I decided po na umalis. I have been working for 5 years. And 25,000 ang monthly income ko. Pero nung umuwi ako, I realized na lahat-lahat ay binigay ko sa kanila, na ang bitbit ko sa pag-alis ko ay ang mga damit at halos ay bigay o pre-love pa ng sister-in-law ko at yung iba pa ay ukay-ukay. Nung umalis ako, lahat ng ipon namin, kinuha niya. At lagi niya pong sinasabi na sa kanya yun, ipon niya yun, pera lang ang lahat ng ginagastos sa bahay, na kung iisipin nga Mama Colleen, mas malaki pa nga yung sahod ko sa kanya. Pero ang point ko ay yung pag-iinsulto niya sa akin, na apektado na pati mental health ko, na feeling ko sa kabila ng mga sakripisyo ko, sa kabila ng ginagawa ko, feeling ko wala pa rin akong silbi sa buhay niya. Ngayon Mama Colleen, umalis na nga po ako last Thursday kasama yung anak ko. Feeling ko kasi ito na yung tamang way para tutukan ko naman yung sarili ko. Pero hindi ko po alam kung tama ba yung ginawa ko na iwan siya at sukuan na siya. Tama ba yung ginawa ko na umalis sa lahat ng sakripisyo ko para sa kanya? Pinag-iisipan pa rin niya ako ng masama na kesyo may lalaki daw ako. Again, halos hindi na nga ako makalabas ng bahay eh. Pagod na ako. Tapos may mga ganyang eksena palagi. Ayun talaga, yung pagbibintang niya, ang hindi ko na kaya. Mama Colleen, 27 years old pa lang ako. Pero parang ang itsura ko, parang ang dami ko ng pinagdaanan, ang dami ng sakit na naranasan. Na minsan kapag tumitingin ako sa salamin, parang hindi ko nakilala yung sarili ko. Parang antanda ko na sa edad ko. Tama ba kaya ang naging desisyon ko? Ito na nga kaya talaga ang best na dapat kong gawin? Damayan mo naman ako. Muli, ako po si Merla, 27 years old. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Once again, yan po ang kwento ni Merla, 27 years old, dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Alam nyo, minsan may mga bagay na kailangan na lang nating tuldukan, kailangan na lang nating tapusin, lalo na kung ito'y hindi na tama. Lalo na
kung ito ay nakakawala ng gana. Lalo na kung ang respeto ay wala na. 'Di ba? Alam nyo, yan ang number 1 na dapat pong hindi mawala sa relasyon. Respeto. Kasi pag nawala ang respeto sa relasyon, everything will follow. Kaya naiintindihan po natin si Merla kung bakit sumuko na siya. Naiintindihan natin si Merla bakit bumigay na siya. At eto lang yan mga ka-winner, no, bebe ko. May mga desisyon po tayong ginagawa para sa ating sarili, hindi dahil selfish ka. Kung hindi dahil gusto mo lang isalba ang sarili mo sa tuluyan mong pagkasira ng dahil sa kagagawan niya. Kung tingin mo itong desisyon na gagawin mo, magiging okay ka. Kung tingin mo itong desisyon na gagawin mo, magiging buo ka. Dahil basag ka na sa paulit na panggagago niya. Basag ka na sa paulit-ulit na maling ginagawa niya. And this is the only decision na pwede mong gawin para maging okay ka pa, para maging buo ka pa, para hindi ka tuluyang mabasag. Then do it. Again, hindi lang ito parang ang selfish mo naman. Sinukuan mo ako. Hindi ito parang napaka-selfish mo naman, sarili mo lang ang iniisip mo. Kasi una sa lahat, ano ba ang ginawa niya? Bakit umabot ka sa punto na sumuko ka na? Ano yung mga ginagawa niya para yung boiling point mo ay ma-reach mo na? At ano yung ginawa niya para maabot mo na yung dulo ng pisi mo at magdesisyon ka na iwanan na siya? It is not about being selfish. It is about focusing on yourself, loving yourself this time, dahil naubos ka na eh. At kapag kaubos ka na, wala ka na talagang mapipigang pagmamahal dyan. It is time para mahalin mo rin naman ang sarili mo. It is time para iparamdam mo naman sa sarili mo na may nagmamahal pa sa'yo. It is time para buuin mo muli ang sarili mo, para maibigay mo muli ang buong pagmamahal mo sa ibang tao. Walang masama na isalba ang sarili mo. Ang masama is yung mauubos ka hanggat pati sarili mo hindi mo na kayang mahalin pa. Okay? So Merla, imaginein mo, no, 27 ka na. Pero sabi mo mukhang hindi ka na 27, mukha ka ng 28. Hoy, pinapatawa lang kita, Merla. Diba? Totoo yun eh. Marami tayong mga nakakasalubong sa mga palipaligid natin na pag tinanong mo, ilang taon ka na? 25. Yung gusto mong mag-react na, uy, hindi halatang 25, mukha ka ng 35. Oh, no. Alam mo yung hindi nila gusto na mag-itsurang 35, pero sa dami ng pinagdadaanan nila, di ba tumatanda sila because of ano yung nararanasan nila, di ba? Hindi mo sila masisisi. So ngayon, na yan ay nararamdaman mo, so suportahan kita dyan, Merla. 6 years, hell. Yung well-off nga yung pamilya ni June, pero parang nasa hell ang buhay mo. Yung kumikita ka ng 25,000 pero hindi mo maramdaman. Kasi parang, ay basta. So go ako sa decision mo. Tanong mo sa akin, tama ba yung naging desisyon mo? Tama ba na sinukuan mo siya? Kailan ka susuko? Kapag tuyot ka na. Diba? Kapag ka 27 ka pa lang pero yung itsura mo 77 na. Oh no! Diba? Hindi man literally. Pero kailan ka susuko? Sabi mo nga, 6 years. Hindi ka niya na-appreciate. 6 years. Dumating pa sa punto na dinitouch mo yung sarili mo sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay. Alam mo, kung merong selfish dito, it is not you. It's him.
Siya po ang selfish. For him, napalayuin ka sa mga kaibigan mo, na kaibigan mo na yan bago mo pa siya makilala. For him, napalayuin ka sa pamilya mo, na pamilya mo na yan bago mo siya makilala. That is a very wrong move. Napaka-foul na nun. Hindi ko ipagpapalit yung pamilya ko over that guy. Hindi ko isasakripisyo yung relationship ko with my family over that matapobreng guy. Yun pa lang eh. That moment pa lang na parang pinapili ka between your friends, your family, and him. Foul na yun. Kasi ang totoong nagmamahal, he will trust you. He will support you. Kung saan ka masaya, hindi niya aalisin sa'yo yun. Ang tunay na pagmamahal, hindi magiging madamot, hindi ka sosolohin. Feeling mo ang haba-haba ng hair mo, ay, nagsaselo si kuya mong boy. Ay, pinagselosan niya yung tricycle driver. Feeling natin minsan parang ganda-ganda natin, diba? Ay, gusto niya sa kanya lang ako. Pero alam mo, yung mga ganyang klase ng tao, possessive. Malaki po yung insecurity sa katawan nila. Hindi po yan ang tamang tao for you. Yes, pwede mong subukan na baguhin siya para maging better siya. Pwede mo siyang tulungan para alisin doon sa insecurity zone niya. Pero pwede ka lang tumulong. Pero ang totoo dyan, the only person na pwedeng makatulong sa kanya para magbago at maalis doon sa insecurities niya, siya lang din mismo. Huwag kang magpaka-superhero sa isang tao na hindi niya rin kayang tulungan ng sarili niya. Siguro sa loob ng 6 na taon ginawa mo naman eh. Sinubukan mo eh. Pero it's not yet enough. So for me, tama yung ginawa mo. Kasi mahirap makisama sa isang tao na malaki ang insecurity sa katawan, sa isang tao na matapobre, sa isang tao na seloso kahit wala ka namang ginagawang masama. Ako naniniwala ako, baka siya talaga ang may ginagawang masama. Yes! Inuunahan ka lang niya, binabaliktad ka niya para hindi mo siya mahuli at mawala yung focus mo sa kanya. Yung ginagawa niyang busy yung utak mo na siguro may ginagawa ka masama, no? Siguro may kaya ikaw ginagawa mo ang lahat to please him. Nagiging busy ka kung ano ba yung mga paraan para ma-divert yung attention niya sa isang bagay na hindi mo nakikita, siya pala ang may ginagawang masama. Yan ang gawain po ng mga taong talagang may ginagawang masama. So ako, I believe, siya ang may sabit. I believe na baka siya talaga ang may babae. Diba? Kasi ikaw na nagsabi, nasa loob ka na lang ng bahay, pagseselosan pa ba? Oh, no! Ngayon, kung uungkatin natin pa, ano ba ang reason bakit ganito ka-insecure si kuya? Pwede naman eh. Baka lang talaga may deeper reason. Baka may history in the family na niloko yung nanay niya o niloko yung tatay niya or hindi natin alam. Whatever the reason is, hindi pa rin po lisensya na i-apply mo sa partner mo kung ano man yung naranasan mo in the past. Kapag ganyan na po yung thinking ng isang tao, maaaring kailangan niya na po ng psychological help. Maaaring kailangan niya na po ng psychiatrist. Kung halimbawa po na talagang wala naman palang iba itong lalaki, talagang may psychological problem lang, then he must visit a psychiatrist. And once again, the person that can help him to improve, hindi lang ikaw na partner niya, kailangan niya ring tulungan yung sarili niya na gumaling. Kasi dahil sa ginagawa niya, 'di ba? Pati ikaw na apektuhan, hindi na tama. So for me, nasa sa iyo pa rin 'yan. Ano ba yung history niya? Ano pa yung pwede mong magawa? But if you've done enough, sobra-sobra na at hindi na rin tama, go ako sa decision mo. Again, you are not being selfish. You are just saving yourself sa taong walang tiwala sa'yo. Kasi nakakabuang talaga yan, be. Alright?
Pero ikaw ka-winner, ano ba ang masasabi mo? Tama ba ang ginawa niyang iwan at sukuan na yung kanyang matapobre, seloso, possessive na partner? O hindi? Let me know your thoughts. Makisawsaw ka sa kwento ni Merla. Mag-text lang po sa 0977-7000-915. Magpadala ng voice message. I-chat mo ko sa DJ Mama Colleen. May makikita ka po na mikropono na icon. Gusto ko marinig ang advice mo para kay Merla. Again, it is time for you to speak from your heart. Damayan natin si Merla sa kanyang pinagdadaanan. Again, tama ba ang ginawa niyang iwan at sukuan si June? Once again, ito po ang kwento ni Merla dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.